Naglampag naman ng ilang militanteng grupo ang Korte Suprema para ipanawagang bilisan ang pagresolba sa mga petisyong kumekwestiyon sa legalidad ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. May ulat on the spot si Julius Segovia. Julius? Connie, bit-bit ang mga placard, nagprotesta sa harap ng Korte Suprema ang iba't ibang militanteng grupo ngayong ika-24 na anibersaryo ng pagbasura noong 1991 ng RPUS Bases Treaty. Pinamamadali nila sa Korte Suprema ang pagresolba sa mga petisyon na kumukwestiyon sa legalidad ng EDCA o Enhanced Defense Cooperation Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Kasama sa pagkilos ang militanteng Bayan, Kilusang Mayo 1, Anak Bayan at League of Filipino Students. Gate ni dating Bayan Party Representative Teddy Casino, illegal ang EDCA dahil hindi ito dumaan sa Senado. Sa ilalim ng saligang batas, kailangan daw munang may basbas ng at least 2/3 ng Senado ang anumang treaty o international agreement bago ito maging legal at epektibo. Kinukwestiyon din ng mga realista ang patuloy umanong pakikisangkot ng Estados Unidos sa mga operasyon ng Philippine military. Kasunod na rin ito ng mga balitang isang Amerikanong sundalo ang posibleng kasama raw sa mga napatay noong January 25 sa Mamasapano encounter. Patunay lang daw ito na may partisipasyon ng US troops sa combat operations ng Pilipinas. Matapos ang maikling programa sa Korte Suprema, Connie, nagmarcha naman ang mga militante pa US Embassy sa Rojas Boulevard pero hindi na sila nakalapit dahil humarang na agad ang mga pulis. Gayunman, hindi pa rin sila nagpatinag. Halos 2 lane ng kalsada ang kinain ng mga realista kaya bahagyang bumigat ang daloy ng trapiko sa southbound ng Rojas Boulevard. Yan muna, Connie, ang pinakasariwang balita mula pa rin dito sa Maynila. Balik sa'yo. Maraming salamat, Julio Segovia.